Gusto mo bang kumita ng 20,000 or makaipon? Oo, dahil dito, pag ito ginawa mo, 4 na servings lang ibenta mo, pwede kang kumita ng 20,000. Okay, pagkahanda natin ng lalagyan, syempre, kahit anong lalagyan pwede mo ilagay, ha? Gamitin ba? Oo, sabog talaga, simula pa lang tayo. Ano ba yan? Okay, lagay tayo ng harina. Mga 1 cup lang ginamit kong harina dito, ha? Oo, all-purpose flour. Oo, all-purpose flour. Tapos asukal, depende sa iyo kung gaano karaming asukal ang gusto mong ilagay. Tapos baking powder. Naglagay din ako dito ng, ayan, instant dry yeast. Asin, naglagay din ako iodized salt. Kung ayaw mo, pwede hindi ka maglagay. Suka, kailangan kong maglagay kasi gumamit ako dito ng baking powder. Optional lang yun, kung ayaw mo, pwede naman. Pero mas maganda alsa kung maglalagay ka. Tapos ayun, lastly, tubig ang nilagay ko rito. Haluin lang natin siya. Pagkahalo, diretso, ayan, diretso masa na. Mga 5 minutes, 4 to 5 minutes ang masa. O, pag sa tingin mo medyo smooth na yung dough niya, kere na yan. Ayan, takpan mo lang siya. Wala ka nang kailangang ipahid na kung ano-ano. Pagkatakip, ayan, ginamit ko ditong pantakip, ayan yung plastic. Tapos, naisipan ko, ayan, off-cam, nilagyan ko pa siya, ayan, mangkok. Para mas sealed talaga siya. So, after 20 minutes ng pagpapalsa, ganito na itsura niya. Dodoble na yung size. O, diba, bongga? Sabi ko sa inyo, umalsa talaga siya eh. Okay, pero pagka mabilis kasi, halimbawa mga 10 minutes lang, 5 minutes, hindi pa syadong alsa yan. Pero pagka gusto mong makita agad makita yung pinaka pagbabago nung ayan, pag-alsa, paalsahin mo ng mahaba, ganun. Pero wag sobra kasi pag nasobrahan, aasim naman yung dough mo. Okay, ganyan itsura niya, malagkit-lagkit siya. Ayan, kaya kailangan nating magpahid ng mantika sa kamay. Okay, tapos yan sa pinaka-dough para madali siya tanggalin sa pinaka-pinggan kung saan ka nag-ano. Tapos ayan, lagay tayo ng mantika din sa niyan, sa pinaka natin pagmamasahan. Pero bago 'yon, masahin muna natin siya ng bongga ulit. Mga 1 minute lang pwede na. Tapos tignan siya. Ayan, ganyan yung itsura ng texture ng dough natin. Excuse me. Wag ko na i-cut, carry na 'yon. Oo, para todo-todo na yung high blood. Yan, ganyan itsura niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, magpahid tayo ng mantika sa pinaka, natin, kneading area. Kung saan ka magmamasa or magkakat ng mga mo, o maghuhulma. Oo, ng mga dough. Okay? Tapos, hatiin na natin siya. Walang piraso lang hati. Carry na yan. Sakto na yung laki niyan. Sa 8 piraso, sakto na yan. Hindi siya sobrang liit, hindi siya sobrang laki. Sakto na yan. Okay, pagkahati, ito, isang dilata yung ginamit ko dito. Bale, bago mo siya ilagay sa pinaka-dough mo, ayan, pigain mo muna yung i-press mo muna yung tuna para medyo matanggal yung katas, yung mantika. Kasi pag yung tuna kasi, yung katas, yung mantika niya, kapag kumapit sa dough, mahihirapan ka i-sealed. Okay? Oo, tapos ganyan lang pag-sealed. Depende sa kung paano mo isi-sealed yan. Tapos yung parchment paper, yung ginamit ko ritong, ayan, sahig niya, patungan. Pero pwede ka naman gumamit ng bond paper. Dati bond paper lang din ginagamit ko eh. Oo. Pag nagsisimula ka, kung ano lang carry mo, sige, push mo yan. Oo, tapos paalsahin lang natin. Mga 10 to 20 minutes. Or depende dito sa, mo, o kung gaano katagal kumulo tong tubig mo dito sa steamer mo. Ako kasi habang pinapaalsa ko yung dough, ayan, sinabay ko na yung pagpapakulo ng tubig. So, ayan, umalsa-alsa naman siya, pero di ko na pinalsa ng bongga. Ayan, dahil kumukulo na yung tubig natin sa pinaka-steamer natin, isa lang na natin. Oo. Pagkasalang natin, ayan, takpan muna, syempre. Ang pag-steam nito, mas maganda kung malakas-lakas ang apoy, ganyan. Mga medium high heat, tapos i-steam mo lang siya mga 6 to 8 minutes. Oo. Kahit 6 minutes, 7 minutes, or 8 minutes, ayan, walang mahihilaw dyan. Oo, sakto lang. Basta malakas apoy mo, ha. Yan, ganyan itsura niya, umalsa na siya. Oo, ang fluffy nitong texture na to. Oo, kaya kung gusto mong gawin to, ayan, nasa dulo ng video yung pinakalistahan ng recipe, lahat, kompletong rekado. Pero bago yun, gawa muna tayo ng sauce. Oo, syempre, masarap ang siopaw kapag may sauce. So, lagay tayo dito ng tubig, harina, tapos haluin lang natin. Haluin hanggang sa malusaw yung harina. Pag sa tingin mo lusaw na yung harina, pwede mo nang sindihan yung kalan. Pagkasindi ng kalan, ilagay na natin yung toyo. Oo. Tapos, diretso halo ulit. Haluin hanggang sa lumapot yung texture.
Kapag ka sa tingin mo lumapot na yung texture katulad nung nandito natin sa video, okay, pwede mo nang ilagay dyan yung iba pang pampalasa. Huwag mong ilalagay ibang pampalasa kung hindi pa malapot ha, para hindi ka na magsayang sa, rekado. Okay? Yan yung asukal natin, dark brown sugar, at saka yung paminta. Durog, oo. Mas maganda kung itim yung gagamitin mo ha, kasi akong ginamit ko dito, puti, yun lang available sa kusina namin eh. O, ganun lang gawin nyo, kung ano lang meron kayo sa kusina, yun ang gamitin. Yan, tas haluin mo lang siya, lutuin lang mga 1 to 2 minutes. Maluto lang yung asukal. Ayan, pagkahango, lagay natin siya sa lalagyan. Ayan, yung sauce natin, lalong lalapot yan, habang lumalamig. So, kaya ibase mo sa'yo kung gaano kalapot yung gusto mo. Okay? Siyempre, kapag habang tumatagal, lalo kapag malamig ang klima, mas lumalapot pa siya. Kumbaga sa mantika, natutulog, ganun. Yung container na pinagsalinan ko dito, optional lang yan. Kung anong container o lalagyan yung gusto mong gamitin, pwede. Ha? Kasi ito, yung recipe ko ng sauce na ginawa ko dito, sobra-sobra to sa 4 na servings. Sa 8 siopaw, sobra-sobra to. Kaya nilagay ko sa container o sa hinge cups kasi para yung isa itatabi natin. Para sa susunod na recipe. Meron pa rin tayo at hindi masayang. Kasi itong plastic na ginamit ko, hindi siya basta plastic labo or basta. Maganda siya. Pang presentable talaga yung ano mo. Yung siopaw mo pag dito mo nilagay. Bali per serving yung, i-share ko sa inyong costing. Okay, sa isang serving, 2 piraso. Good for 2 person, basta di matakaw. Kasi pag matakaw, ubos niyan. Isang tao pa lang, ganon. Lalo na kung masasarapan. Okay, napakadali naman recipe na to, hindi ka mahirapang gumawa, lalo na sa palaman, 'di ba? Ready-made na siya, ipapalaman mo na lang. Ganyan yung itsura niya ha. Ilalagay ko na lang yung link kung saan mabibili yung sealer at saka yung pinaka-plastic. Ang ganda nito, itong mga lalagyan na to, hindi ka mapapaya pag ibebenta mo, mukha talaga siyang malinis. Basta malinis mo rin siyang gawin. Ayan, ganyan yung itsura niya. Meron niyang yung plastic, madaling buksan. Yan, pakita ko lang din sa inyo, i-chismis ko lang kung gaano siya kalambot at ka-floppy. Yung tipong pag pinisil-pisil mo, ayan, nilamutak mo na siya lahat, ayan, bumabalik pa rin siya sa dati niyang hugis. Diba, bongga? Ayan. Ayan, ang maganda kahit nawala siyang itlog or iba pang rekado, kahit hindi siya kompleto sa rekado, sa mixture, makakagawa ka pa rin ng fluffy, malambot, buwaghag na siopaw or steamed bread. Okay. Na pang recipe natin is spicy tuna. Ayan, siopaw. Kasi manghang yung tuna na ginamit ko dito. Okay, kaya sa mga gustong gumawa nito, ayan, gustong subukan, tikman, at kung paano nga ba kitain yung 20,000, ito na yung listahan ng recipe at saka costing. Sige na, goodbye, good luck. Love you.